Good evening, Doc. Bakit dighay ng dighay ang isang diabetiko at may high blood at saka may mataas na uric acid? Okay. Kung bloated yan, tanggalin natin lahat ng mga milk, mga cheese, yogurt. Tanggalin natin itong mga dairy products. Yan. Kung hindi pa rin mag-improve, lessen your vegetable. Yung mga vegetable nagkakos din ng bloatedness. Kung na-address na natin yan, it's still dighay ng dighay. No? You need to chew your food or your meat properly 20 times or more before swallowing. Yan. So, kailangan nating chew. Okay? Pag hindi natin inunguya, nagmamadali. Madalas, no, ganyan ang ginagawa natin. Late na sa work, late na sa meeting, you need to finish your meal, kailangan nyo na magtrabaho, yes. Magkakaroon din ng bloatedness, dighay ng dighay. Okay? Ayan. Kapag po ba fat adapted na, need pa rin bang mag-homemade electrolytes every day? Yes. Yes po. Pero, during workout na lang po. Kasi adapted na kayo. So, during workout, you will sweat a lot. Ang sweat, hindi lang water, may minerals, mayroong electrolytes yan. So, you need electrolytes din po dyan. Ayan, may nagtanong ulit tungkol sa electrolyte. Tuloy-tuloy pa rin ho ba? Hanggang kailan ba ang pag-inom niyan? Hanggat mag-e-exercise ka, hanggat pinapawisan tayo, no? Kailangan natin yan. Doc, naglo-low carb po ako. Okay lang po ba na puro protein kahit 2 ang creatinine ko? Alam mo, mayroong mga patients, no? Ganyan yung creatinine, dehydrated. Ngayon, kung may kidney problem ka or diagnose ka ng kidney problem, you need to be ma-consult para ma-address natin all of them, hindi lang ito. Okay? So, consult na agad dyan. Okay? Ayan. Okay. As lang po, kung naka-moderate low carb, kailangan po ba uminom ng electrolyte? Yes po. Pwede. Kasi, pansinin nyo, kahit na na-lower yung, kaya nga tinawag low carb Although nasa moderate, ni-lower nyo pa rin yung carbohydrates. Kaya need pa rin natin ng electrolytes para hindi nyo maramdaman yung mga discomfort. Ano ba yung mga discomfort na yan? Pag nag-low carb, headache, dizziness, palpitation, weakness, cramps. Pag nakaramdam kayo niyan, ibig sabihin, dehydrated kayo. Pag ni-lower ang carbohydrates, nadi-dehydrate po tayo. Kailangan natin yan. Okay? O, tingnan nyo. My rheumatologist told me to continue what I'm doing since it's helping me, my autoimmune condition. Imagine mo yan. Ganda, galing. Continue lang, continue. Alam mo, natutuwa ako ngayon, no? Magkakaroon ng awareness ang mga tao regarding sa lifestyle change na ito. Na simpleng pagbabawas lang ng mga high ultra-processed food, tinanggal, mga high carbs. Yung iba nga, lesson lang no? Lesson nila, ang ganda ng improvement. So, always continue. If your health is improving, continue. Okay? Okay. Doc, yung HbA1c ko, 5.1. Congratulations, normal po yan. 5.6 and below. Pero plus 1 ang glucose sa urinalysis. Ngayon, yun. Meron kasi tayong mga medications sa sugar, no? Ang mechanism of action niya is ilabas ang sugar sa ihi. So, umiinom pa rin kayo nun. Okay? So, okay lang po yan. Doc, fasting po ako. 24 hours, ang palaya at egg, kinakain.
Bakit po may bubbles ang ihi ko? Yun na. Yun yung danger sa mga nagfa-fasting. So if you're doing the dry fasting, dangerous po yan, no? Kailangan natin ng fluids. Ayan. May bubbles ang ihi. Dehydration pwede. Pero pa-examine nyo yung ihi. Baka naman infection. Kasi pagka may bubbles, pwedeng infection sa ihi. Pwedeng dehydration. Okay? So, pa-consult pa rin. Ask ko lang po, pag-guide naman po, gusto ko na po matigil ang meds ko. May type 2 diabetes po. Okay. Magpa-appointment for consultation po. We'll address that. Yes, pwede po mag-low carb ang mga mababa ang hemoglobin. Okay. Continue lang. Pag kami maintenance tayo, continue nyo lang pong inumin to. Okay? Ayan. Doc, ang hobby ko na-diagnose ng diabetes. Naku po. Hindi pa huli ang lahat, ha? So, kung meron pa tayong mabago sa ating mga kinakain, yung lifestyle natin, i-address na natin. Okay? Ang cholesterol na 220, ano naman po ang triglycerides? Ano ang HDL, LDL? Yun yung mga tinitingnan ko. The triglycerides, the HDL. Ito. Pagka mataas ang triglycerides, nako po, high risk factor for cardiovascular disease yan. Pag mababang HDL, yan yung mga ina-address natin. Okay? Okay. Ano pa? Doc, I'm in 2 weeks strict low carb, pero ang BP ko minsan 150-90, minsan 135-85. Bakit kaya? Okay. Marami ako mga ganyang patient. Doc, 3 years na akong low carb. Strict. Bakit hindi nawawala yung mga discomfort ko? Okay. Sabi ko, hindi ko po alam paano kayo naglo-low carb. Enroll in our program. Malalaman ko kung tama or mali ang ginagawa niya. Nag-enroll. First, padala ng data. Out po yan. Nagugulat siya. Ha? Out po yun? Ay, out po yun? After 2 months, lahat ng mga, 1 month pa lang yata nawala lahat ng mga discomfort niya. Sabi niya, for 3 years, akala ko strict na ang ginagawa ko. Hindi pa pala. Yes, meron pong mga ganun. Okay, so, water. Doc, diabetic po ako at wala ng pancreas? Sure, tinanggal na yung pancreas. 4 na beses na nag-i-insulin masyado pong bumababa ang sugar ko, maabot po ng 53. Baka meron ka pa naman pancreas, kung naman. Ang sugar ko umabot po ng 53. Anong protein po? Para tumaso mag-normal blood sugar. Siguro ang sagot dyan is to lower your insulin. You need to be monitored and to be guided. Kasi nag-i-insulin. Take note po, no? To those who are diabetic, tapos nag-i-inject ng insulin, if you're going to do the low carb, might as well to enroll in our program to be monitored and to be guided para hindi nakakatakot. Sobrang bagsak ang sugar, 53. Although sa mga naglo-low carb, ang 53, wala silang mararamdaman. Doon sa mga high carb, pagka 53 na ang sugar, nanginginig na, nagugutom na, pinagpapawisan na ng malamig. No? Yung iba nga, hindi na makapagsalita sa sobrang baba ng kanilang sugar. Okay? So you need to be monitored, guided through coaching sa mga nag-i-insulin po. Okay? Okay. 1 month na po ako nag-low carb, Doc. Gumaling na ang asthma ko. High blood na lang ang hindi pa gumagaling. Be patient. 1 buwan pa lang Imagine mo, gumaling asthma. Diba? Yung iba na-admit dahil sa asthma attack. Yun. So, gumaling na siya sa asthma. Tapos, yung hypertension, be patient po. It
will take time kung ano pa. Okay? Huwag po tayo maiinip. Marami pong ganyan, ha? Gusto agad gumaling. Yung sakit niya, inabot ng dekada. Tapos gusto nila, in 1 month, wala nang sakit. Kung merong mga maswerte kung nawala nga. Doc, minsan po nangihina ang paa at mga kamay ko. I'm in 2 weeks strict low carb. Yes po, yan. You need to sip your electrolytes. Okay? Baka naman gutom na rin. Pwede rin yun. Hindi lang sa dehydration, baka gutom na kaya kumain. Break your fast na. Okay? Tapos, bawal po ang puyat. Okay. 1 year na ako low carbs sa November. Nagpa-consult ako sa inyo from 85, 67 na lang po ako. Then, lahat ng lab result ko 2 weeks ago, normal. Congratulations. Hi, nakakatuwa naman marinig to. 1 taon na sa November, magwa 1 year na. From 85 kilogram, obese 1 siguro yon. Ngayon, 67, baka normal na. Anong height kaya? 5'5"? Normal na ang mga laboratory. Congratulations ulit. Galing mo. Pwede po ba mag-low carb? Merong stent and diabetes. Yes po. Pwede. Okay. Ayan. Okay. Doc, okay lang po ba sa umpisa ng low carb yung FBS po nag-74? Okay, kung may medication po kayo, baka kailangan i-adjust, consult pa rin ng doktor para ma-adjust po. Naku, pagka nag-insulin kayo, talagang babagsak sa 74. Okay? You can raise your sugar. Paano? Sip your electrolytes, then eat nutrient-dense food. Doon lang kayo sa safe food list, yung color green, kumain lang kayo doon. Tataas din naman ang sugar nyo. Pero hindi yung sobrang taas. Kaya doon sa mga sinasabi nag-hypogly, you can elevate your sugar, sip your electrolytes, then eat food. Pero syempre, wag naman yung sugar. Okay? Doc, yung HbA1c ko normal pero ang glucose ko 130. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, baka meron nakain pang kumain ng maraming high carbs or sugary food bago ma-extract-kan. Okay? Okay. Ayan. Bakit po namamanhid buong kamay ko po, lalo na sa kanan po? Baka naman nadaganan. Or, if you're diabetic, yan tinatawag na neuropathy. Or, tingnan ninyo. Mas maganda makita yan ng doctor, ng physician. Okay. Pag may diabetes, advisable po ba ang vitamin B? Okay, ganito ha. Ang protein or ang meat natin are rich in vitamin B. Kaya pag naglo-low carb po kayo, meron kayong kinakain fish, chicken, pork, vitamin B na po iyon. Okay? So, no need for vitamin B. Bakit parang tuyo yung gilid ng mouth? Dehydrated na yan. So, you need to sip your electrolytes, drink your fluids, compute your total fluid per day. Yung iba kulang, yung iba sobra-sobra. Kaya, address na natin yan. Normal lang po ba na naninilaw ang hihi pag naglo-low carb diet? Ang color ng urine is normal ang yellow. Pag matingkad, no, baka dehydrated. Drink your fluids, drink your water, your electrolytes para mag-lighten yung color. Good evening, Doc. Nag-low carb for 1 month. Result ng sugar from 244 to 129. Tapos creatinine
from 168 to 123. Galing ano? Pa? Ma-imagine mo yan? Mag-i-improve ang health ninyo dahil dyan. Ako, Doc, 9 months na po low carb. Nag-normal ang sugar. Yung cholesterol, konting-konti lang ang taas. Pero yung mga sintomas sa diabetes, nawala sa akin. Congratulations. Yan yung goal natin. Yung mga complication ng diabetes, yung mga nararamdaman ninyo, ma-address when you change your lifestyle. Nakakatuwa, yung tiyan ko, pantay na. Akala nila nag-workout ako kahit hindi na. Okay. Ibig sabihin, na nag-low carb po siya, lumit po yung kanyang tiyan. So, if you want na mag-tone naman ang muscle mo, kasi sigurado yan magsasag ang skin, you need to do some resistance exercise. Hi po, Doc. New followers niyo po ako. Last month, sugar ko 11. Taas nun. Nung napanood po kita, sinunod ko lang po mga advices niyo sa mga patient niyo. Nung nagpa-laboratory po ako, sugar ko 5. From 11.5 to 5. Salamat po, Doc. Tutuloy-tuloy ko na po ang pag-low carb ko. Galing. Very good. Congratulations sa inyo. Okay. Ayan. A1C 5.21. Need na po ba ng mga gamot? Well, kailangan natin mag-reduce na ng medication. So, ilan ho ba medication ninyo? Hindi agad-agad, syempre. No? Okay? Yan. So, good PM, Doc. Slightly elevated ang aking bun. Normal naman nung nag-low carb ako, normal naman before I start. Ang CREA, 96% EGFR. Okay. Pagka elevated po ang bun, 2 reasons. So, either too much protein or dehydrated. So, kayo po makakaalam niyan kung either the two. Pagka CKD5, need to be consulted po tayo. No? Pa-consult. Need ko po kayo makita para matulungan natin yung mga ma-explain natin ano mga aayusin. Ayan. Almost a month straight low carb po ako at may diabetes type 2, may hypertension, nagpa-lab po ako na lang ang result po. Anemia, proteinuria. Ano ang gagawin ko? So anemia, mababa ang hemoglobin and red blood cells, so need natin ng supplement. Okay? Yung proteinuria, hindi ko alam yung urinalysis, baka may infection. It can cause proteinuria. Kung dehydration can cause also proteinuria. So, maraming titingnan. Sa blood chem, titingnan din natin. Okay? Yes, yung enlargement of prostate, low carb, strict. Pwede tayong gawin yan para mag-improve ang ating problem sa prostate. May mga patient ako na nag-i-improve ang kanilang problem sa prostate. Okay? Ayan. Good evening. Pwede po ba mag-low carb na low blood sugar? Yes po. O naman. Kasi is mababang sugar. You can elevate your sugar by eating food. Kaya, ang low carb, mga inflammatory foods. So, inflammation mas ma-address ng low carb. Okay? Yan. Doc, bago lang nalaman mataas FBS 224. Taas nga. A1C 13%. Taas nun na. Isang month na umiinom ng gamot once a day. Pwede kayong wag na inumin at mag-strict low carb. Ano ang strict low carb? Consult para makita ko pa yung ibang laboratory nyo.
Mataas ang triglycerides, ang gawin po ninyo, focus sa home-cooked meal, then repeat your lipid profile after 3 months. Iwas sa mga ultra-processed food, iwas sa mga sweetener or sugary food, it will improve. Kaya, if you're going to change your lifestyle, you will regain your healthy life. To those, sa lahat ng mga may health issues like diabetes, mataas ang creatinine, mataas ang uric acid, may PCOS, obese, hypertension, naku po, you need to start. Be the best version of yourself. Mag-a-adapt po talaga tayo kasi nakasanayan na natin ito. You will adapt with a new lifestyle, then you will evolve as healthier, mas nag-i-improve ang health natin, mas stronger. So please, share this live that everyone can have additional knowledge how to improve their health. God bless. Bye.